Good morning to each and every one of us here in our church, Faithful Word Ministry. Good morning to all our Facebook Live viewers, YouTube viewers. Today is March 3, 2026. We are in the series of Galatians, the book of Galatians, with a theme, an expository on the gospel of grace. Today our topic is confronting hypocrisy with grace. Okay. Tayo ay nasa Galatia at sinimulan natin ito noong April 12 with the topic, the one true gospel. And then on April 19, a gospel did not teach but revealed. Today, on April 26, defend and preserve the true gospel. And this morning, May 3, confronting hypocrisy with grace. So we have discussed the book of Acts from chapter 1 to 28 last Sunday. And then we would notice that in chapter 1, we have the Christ's ascension. On chapter 7, Stephen's death and burial. And in chapter 8, the kingdom mobilization of the Israelites. And then on chapter 9, we have the Paul's commission. Kinomission ng Panginoon sa Kristo ang Apostol Pablo. And then sa chapter 11 hanggang 28, all the way to 28, it's all about Paul. Dito niya na sinulat yung mga aklat niya sa Bible from Romans to Philemon, meaning from longest books to shortest book. And then kung titingnan natin yung historical background niya, ito po yung mauuna: Galatians, Thessalonians, Corinthians, Romans, Ephesians, Philippians, Colossians, Philemon, 1 Timothy, Titus, and 2 Timothy. So yun po yung pagkakalapat niya chronologically. Pero later on po, didiscuss po natin itong mga books na to. Okay, so let us gently rise as we seek the Lord's guidance for our Sunday morning service. Every one of us, kindly remain standing in the presence of our Lord as we read His Word. Our scripture reading will be found in the book of Galatians chapter 2, verses 11 to 14. Verse 11, But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles, but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Verse 13, And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Verse 14, But when I saw that they walked not uprightly, accordingly to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? For further understanding, we will now read our scripture reading in our own native language. So verse 11 po, Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Verse 12, Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga hintil, subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil, dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga hintil. Verse 13, At gumawa naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. At sa verse 14, Nang makita ko kung ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Pagpalain ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga kasalita, makakaupo na po ang bawat isa sa presensya ng Diyos. Very much, Kuya LR, for the reading of the Word of God. Maraming salamat din sa ating mga tagpagpaawit, Kuya Ron, Kuya Vince, and Kuya Nix. Our topic for this morning, again, we are in the Galatians series, an expository to the gospel of grace, confronting hypocrisy with grace.
A few years ago, Balut Christian Church self-proclaiming pastor Edwin Gregorio confront our brother Rowen Brusas if Josh, yung anak ni Brother Mel, the son of Brother Mel, had noticed if there were people drinking during his performance. Kasi yung anak ko si Josh ay gitarista ng isang banda at binubuk sila kung saan-saan at kinonfrontan nitong si nagpapakilalang pastor. Ito bang si Joshua kapag nagpe-perform yan, may mga nagiinuman, ano? Yan ang kinukonfrontan. Josh performs according to his bookings, not based on whether there are drinkers present or not. Pero, kung gusto ni Pastor Edwin Gregorio na makakita ng mga nagiinuman, actually, bumisita lang siya sa bahay ng mga members. Tama ba? Bumisita lang siya on a weekend basis. May mga nagiinuman. Lalo na kung merong may okasyon. Yes, no? Actually, si Brother Mel, lagi pagbisita talagang nakatambad talaga yung mga alak. Pero hindi ako nagja-judge. Pero sila nagja-judge, no? In fact, right now, no? Ngayong may Facebook na, hindi na sila kailangan pumunta sa bahay. Makikita na kagad nila sa Facebook ng mga members nila yung every weekend, on the occasion day, nagiinuman yung mga members nila. Second, yung Balut Christian Church self-proclaiming leader and intercessor na si Shirley Balbarona naman, ay kinumpronta yung aking young people couple, mag-boyfriend, girlfriend. At ang confrontation nila, baka kayo nagpi-premarital sex na kayo. Ganun yung konfrontasyon nitong mga leaders na to. No? But whether they do it or not, it's none of your business. Pero kung gusto niya rin na makakita ng mga sex-driven na mga bata, punta lang din siya doon sa bahay niya, sa Patria. Makikita niya na doon yung mga pamangkin niya, yung mga apo niya, na mga talagang masasabi natin mga sex-driven, sex-oriented youth talaga. At alam yan ng mga kapatiran natin dito. No? Now the question is, why are these two self-proclaiming pastor and intercessor able to confront people even when they are not certain of any wrongdoing? At ito po ang tatalakayin natin sa umagang ito. Na itong mga nagpapakilalang mga pastor, na itong mga nagpapakilalang mga leader, na itong mga nagpapakilalang intercessor, for whatever reason, ay mayroon silang sapat na lakas ng loob para mangkompronta ng tao kung ito ay gumagawa ng kasalanan o hindi. Hindi ko po alam kung saan sila kumukuha ng malalim na kumpiyansa. Bakit kaya nilang kumumpronta ng mga tao na ikaw gumagawa ka ng kasalanan? Baka ikaw ay gumagawa na ng kasalanan. Baka sa inyong mag-boyfriend ay may nangyayari. Ang lakas ng loob ng mga ito, no? In fact, kung akong tatanungin si Brother Mel, hindi lakas ng loob ang tawag ko sa mga yan. Tatawagin ko yan, bakit may tigas kayo ng mga pagmumukha na gawin nyo yung mga bagay na yan? Ano? At pinag-aralan ko po yung mga bagay na ito. No? Bakit? Sapagkat ang mga ito ay may tinatawag na mga self-proclaiming righteousness. Meron silang self-proclaiming righteousness sa mga sarili nila, kung kaya't malakas ang loob nila pamumuhay. Kung natitiyak man nila yan o hindi, hindi nila concern ng mga bagay na yon. Subalit, ang tanong muli, anong klaseng pagmamatuwid ba ang mga meron itong mga taong ito, bakit sila malakas ang loob na kumprontahin yung mga taong sa tingin nila ay gumagawa ng kasalanan? At ito po yung ilan sa mga bagay na meron itong mga taong ito. Number 1, accomplishing man-made set of rules. May mga set of rules na itinakda itong mga taong ito upang magmukha silang mga righteous sa sarili nila. Pastor, leader, deacon, lahat siya. At alam ko lahat kayo ay naranasan nyo yan na kapag nasa church kayo ay halos ilagay nyo na sa pedestal itong mga leaders nyo, itong mga pastor nyo. Sapagkat isang tingin pa lang ay makikita nyo na kagad yung
pagkamatuwid sa kanilang mga buhay. Bakit? Sapagkat sila ay laging nasa church. Sapagkat sila ay may mga activities sa church. O di kaya ay sila ay may kakayanang mag-sermon sa church. Actually, pag-sermon ngayon, hindi naman na kung may alam ka talaga. Minsan, lakas lang din ang loob, tsambahan lang din, ano. Kung kapani-paniwala yung sermon mo, whether rightly dividing the word of truth o hindi, basta napansin mo, baka naniniwala sila. Sige, ituloy ko na to, ganyan. Ikalawa, hindi sila nabiinom ng alak, hindi sila naninigarilyo, hindi sila nagda-drugs, hindi sila nagsusugal, hindi sila pumupunta sa mga entertainment hubs, at hindi daw sila nakikipag-premarital sex, at wala daw silang ginagawang mga immoralidad. Kung kaya't sapat na mga bagay na ito para i-proclaim nila yung mga sarili nila bilang mga righteous, bilang mga matutuwid. And for that, self-made pledging of being righteous. Sino na po ba dito yung umattend sa isang camp? O sa isang camp, ano pa ba? Yung mga overnight stay na may mga Bible study kayo, may magtuturo kayo, tapos pagkatapos nun pag malapit na kayong umuwi, magpe-pledge kayo. Ako po, si ganito, hindi nangako po ako gagawa ng kasalanan, nangangako po ako, may mga ganon, may mga pledge po sila, may mga pangako po sila. At kapag ito po ay natutupad, ay mas lalong tumataas yung kanilang tingin sa kanilang sarili sapagkat nagiging successful yung kanilang mga pledge sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ng laman. And from that, nandoon yung pagka-self-proclaiming righteous nila. At ang tickling in the ears of these hypocrites, itong mga pastor na to, ang nakakakiliti sa mga tenga nila, yung sabihin ng mga tao na, sige po, Pastor Edwin at Shirley, don't worry, I will do everything not to do that again. Kung ano naman po yung ginagawa kong kasalanan, promise po, hindi ko na po ulitin. Yan yung mga nakakakiliti sa tenga nitong mga tinatawag na self-proclaiming pastors, leaders, intercessors, and everything. Magbibigay sila ng mga confidence na, ikaw, di mo na to gagawin sa pamamagitan ng iyong effort. Ikaw, magre-rely ka sa iyong abilidad para ma-achieve mo yung tinatawag na righteousness. Ikaw naman, magpe-perform ka ng maigi para ma-please mo yung mga tao at magmukha kang righteous. Magmukha kang matuwid. Sa Juan chapter 8, mayroong isang kwento rito sa pagitan ng Panginoon sa Kristo at isang babae. At ganito po yung kwento. Verse 1, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao, umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Ito yung mga leaders, yung mga pastors na kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Lagi sinasabi dito ng mga tagapagturo, nangangalunya yung babae. Nasan yung lalaki? Nangangalunya siya. Bakit yung babae lang yung hinuli? Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya. May dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi nyo? Ang tanong nila sa Panginoon sa Kristo. Tinanong nila ang Panginoong Kristo upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Itinanong nila ito upang subukan siya, ngunit yumuko lamang siya at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri,
Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Okay, so walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Anong kasalanan ang tinutukoy ng Panginoon sa Kristo dito? Ang kasalanan ang tinutukoy ng Panginoon sa Kristo dito ay walang iba kundi yung pangangalunya, sapagkat yun yung usapin dito. Na tila baga sinasabi ng Panginoon sa Kristo, o sige, kung sino yung hindi sa inyo nangangalunya, batuhin nyo na yung babae. Mauna po kayo. No? Pero sa Matthew 5:28 ang sabi ng Panginoong sa Kristo, but I say unto you, that whosoever look on a woman to lust after he had committed adultery with her already in his heart. Sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. In other words, ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito, o sige, wala bang nangangalunya sa inyo? Mauna na kayong bumato sa babae. Ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo. Verse 9, nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasa na sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Pagdating sa verse 11, ang sabi ng babae, wala na po, Ginoo. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Bakit sinabi ng Panginoon Jesus na hindi rin kita hahatulan? Sapagkat kung may karapat dapat mang humatol doon sa babae, walang iba yun kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Subalit, ang sabi ng Panginoon sa Kristo dito, hindi na kita hahatulan, umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka na gumawa ng kasalanan. So makikita natin dito, sa story ng the adulterous woman, medyo unique siya pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? A sinner condemned by a sinner because these sinners don't know they were sinners too. Kinukundina ng mga makasalanan yung isang makasalanan, pero hindi nalalaman ng mga kumukundi ng makasalanan, pati sila pala makasalanan din. Bakit? Sapagkat may mga flesh effort at human performance na ginagawa sila, at higit sa lahat, kapag mas mabigat yung kasalanan ng isang makasalanan, ang feeling ng makasalanan, hindi siya makasalanan. Feeling niya righteous siya. Kapag may mabigat na ginagawa yung isang makasalanan, pareho kayo makasalanan, pero dahil mas mabigat yung ginagawa niya, feeling mo ngayon, righteous ka. But suddenly, Jesus assured them that a sinner can only be condemned by a sinless. Doon sila nagtaka. Sabi niya, oo nga no, may kasalanan din pala ako, makasalanan din pala ako. Pareho lang pala kami makasalanan. And therefore, hindi na natuloy yung pangbabato sa babae. And then, they are gone in a sentence. Now, what is the bad things there? The bad things there is, nung nakita nilang mabigat yung kasalanan ng babae, nag-feeling righteous sila. Kasi mas mabigat yung kasalanan ginagawa mo kaysa sa akin, nag-feeling righteous tuloy ako. But the good news there is, nung nalaman nila na makasalanan din pala sila, nag-back out sila. Na-realize, at least na-realize nila na makasalanan din sila. Now, let's go back kay Edwin tsaka kay Shirley. Itong dalawang to, they never realized that they were sinners. Hindi nyo maririnig yan dalawang yan na kami mga makasalanan din kami. Kami gumagawa rin kami ng kasalanan. Pare-pareho lang tayo makasalanan. Hindi nyo maririnig yan dalawang yan na nagsasalita ng ganyan. Ang maririnig nyo lang sa mga ngayon, ikokondem nila yung mga tao na makasalanan, na gumagawa ng mali. Naku, manalangin ka kapatid. Puro ganyan ang mga ginagawa ng mga. Bakit? Again, because they have self-proclaiming righteousness. Hindi lang si Edwin tsaka si Shirley tinutukoy ko. Pati yung mga kinilalan yung mga leaders sa mga denominational churches. Sapagkat ang inaakala ng mga ito, kapag nalampasan nila yung mga set of rules, nagawa-gawa lamang din ng mga tao, ay may tuturing na lang kanilang mga sarili, ng mga righteous kami, ng mga matuwid kami. Kung kaya't malakas ang loob nitong mga, in fact, feeling na talaga nila righteous sila. The fact na magpakilala kang pastor, the fact na magpakilala kang intercessor,
The fact na magpakilala kang may calling ako sa Diyos, righteous na yung tingin mo sa sarili mo nun. Kasi kung ikaw ay isang sinner, hindi mo maiisip magpakilala na, ako, isa akong pastor, tinawag ako ng Diyos para manguna dito. Yung isa naman, ako, intercessor ako. Alam nyo, kung hindi kayo feeling righteous, hindi nyo masasabi yung mga bagay. Subalit, ang hindi nalalaman nitong mga taong ito, ang hindi nalalaman ng mga self-righteous, may sinasabi ang Apostol Pablo dito sa pinag-aaralan natin sa Book of Galatians. Ang tawag dito ay God-imputed righteousness. Sila, self-proclaiming righteousness. Ang sinasabi ng banal na kasulatan this time, God-imputed righteousness. Na hindi nalalaman ito ng mga self-proclaiming righteous na may tinatawag palang God-imputed righteousness. Sapagkat ang nalalaman lamang nila, kailangan ma-accomplish ko itong mga set of rules. Kailangan matupad ko itong mga pledge of righteousness na to. Kailangan maging successful ako through their effort, through their flesh. Subalit, ang hindi nila nalalaman, mayroon tinatawag na God-imputed righteousness na ang nagsasabi ay ang Panginoon Kristo na itinuro niya sa Apostol Pablo. God-imputed righteousness. Ano itong God-imputed righteousness, Apostol Pablo? Itong God-imputed righteousness is far superior to performance-based effort. Malayo po ito doon sa tinatawag nilang self-proclaiming righteousness. Kasing layo po ng langit at ng lupa sapagkat ang God-imputed righteousness ay galing sa sangkalangitan, galing sa Panginoong Kristo, samantalang sila, yung tinatawag nilang righteousness nila, ay galing lamang dito sa lupa. What else? God-imputed righteousness, itong righteousness na ito ay nanggaling sa Panginoong Jesucristo. Hindi po ito magmumula kailanman sa performance natin. Hindi po ito magmumula kailanman sa mga flesh effort natin, sapagkat ito ay tinatawag na grace, ito ay tinatawag na biyaya mula sa Panginoong Jesucristo. At kailan natin makakamit ang God-imputed righteousness na ito? Sa araw, sa sandali na ikaw ay sumampalataya sa pagkamatay, pagkakalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Saan makikita yan, brother men? Of course, 1 Corinthians 15:1-4. Ulitin natin, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, by which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again in the third day, according to the Scripture. 1 Corinthians 15:1-4, believe how Christ died for your sins, how that he was buried, and that he rose in the third day, according to Scripture. Kapag ikaw ay sumampalataya sa kamatayan, pagkakalibing ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagkabuhay, God imputed righteousness right away. For by grace ye are saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God, not of works, not of performance, not of efforts, lest any man should boast. Sabi sa Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And therefore, righteousness is justification by grace through faith in the finished work of Jesus at the cross, not with any kind of human flesh effort. Subalit ang nakalulungkot sa mga denominasyon na yon, makikita natin na hindi nga po nila alam yung 1 Corinthians 15:1-4. Kapag pinaalam mo sa kanila, may ganyan palang verse.
40 years na ako, may ganyan palang verse na sinasabi nila. Bakit? Alam niyo kung bakit? Because they always rely in their performance para makamit nila yung tinatawag na righteousness. Because they always rely in their performance. At ang worst dito, sasabihin itong mga denominasyon na to, hindi, Brother Mel, grace din kami, faith din kami. At talaga, o sige nga, punta tayo sa church nyo, kung talagang grace kayo. Pagpunta mo doon, may baptism, may camp, statement of faith, tithes and offering, and many more. And that's not a grace. Ang grace ay walang katumbas na paggawa. Now, self-proclaiming righteousness. What happened dito sa mga tao na nakasandig doon sa tinatawag na self-proclaiming righteousness? Number one, you will become frustrated. Bakit? Kasi hindi mo naman talaga kayang gawin yung mga set of rules. Lalo na kapag yung Biblia na ang pamantayan, mahirap gawin yung mga set of rules na sinasabi ng Biblia. Mahihirapan ka lang, mapuprustrate ka lang, may stress ka lang. Uputi lang lalo ang mga buhok natin kapag pinilit natin yung mga bagay na hindi naman talaga natin kaya. Lalo na kapag ang nag-i-impose na yung mga leaders, yung mga pastors na man-made lang naman, gawa-gawa lang naman nila. Case in point, ano ba magandang example? May discipleship training tayo. Kailangan gigising ka ng alas 3 magko-quiet time ka. Pero mapagigisingin ka pa ng alas 3 na madaling araw para lang magbasa ng Bible. Tapos pag nagkita-kita kayo, sino dito gumising ng alas 3? Hindi po ako nakagising, pastor. Pasensya na po, stressful siya. Number 2, you will become hypocrite. Bakit? Kasi si Brother Mel, kapag hindi ako nakakasunod sa mga patakaran, sa mga churches para maging righteous ako, pag nagkita-kita kami at nakita ko na sila nakakasunod, ako rin. Nagagawa ko rin yun. Actually, hindi na nga ako nakakaganito. Ikaw ba, Brother Mel, baka uminom ka, nakipag-uinom. Hindi, pastor. Kaka-party mo lang nung isang araw, Magiging hypocrite ka kasi hindi mo ipapahalata sa kanila na nakakagawa ka ng kasalanan. Samantalang yung mga kasama mo doon, nakikita mo, ang babae. Ako po, talagang pagkagising ko po, nananalangin po ako. At pagkatapos po ay magbabasa ako ng Bible. At pagkatapos po yung radyo ko ay nasa DCAS lang. Puro ganun. Ikaw, hindi ka naman ganun. So magkukunwari ka. Kunyari, ganun ka rin. Ako rin, ganun. Magiging hypocrite ka. Number 3, you will become rebellious. Ayaw mo na. Ayoko na, hindi ko talaga kaya. Out na ako. Ang problema, bibisitahin ka pa nito nila, pastor. Kapatid, namimiss ka na namin sa gawain. Hinihintay ka na ni Lord. Yung mga ganung-ganung mga pa. So kapag ikaw ay nasa self-proclaiming righteousness, you will become frustrated, you will become hypocrite, and you will become rebellious. Kapag nasa God-imputed righteousness ka, number 1, you will become humble. Kasi nalalaman mo na yung righteousness na meron ka ay galing lamang sa habag ng Panginoong Jesucristo at hindi galing sa iyong self-effort. And then you will become long-suffering. Hindi ko alam kung tama itong sinulat ko na to. Tinatanong ko yung mission, ano ba yung magandang word? You will become long-suffering. Magiging mapagmatiis ka sa lahat ng bagay. Sapagkat alam mo na yung biyayang napasayo ay hindi mo naman pinaghirapan, binigay sa'yo ng Panginoon Jesucristo. At kung mawawala yan, sayang naman, baka mapahama ka. Kaya lahat ng bagay titiisin mo. Bakit? Sapagkat nalalaman mo na isang araw ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, makakamit mo itong biyayang ito na hindi mo pinagpaguran at all, kundi mayroon ng gumawa ng righteousness na ito para sa iyo. Walang ibang Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And therefore, magiging mapagtiis ka sa buhay. Lahat ng pasakit ay kayang-kaya mong tiisin sapagkat mayroon kang pag-asang hinihintay at yun yung tinatawag na eternal life.
And then number 3, you will become an inspiration. Magiging inspiration ka nila sapagkat mapabalitaan nila na yung pagiging matuwid po ay hindi po sa pamamagitan ng performance-based, ng human effort. Ha? Amen. Ha? So ngayon, ito yung binasa ni Kuya LR kanina. But when Peter was come to Antioch, pumunta si Pedro sa Antioquia, isang lugar ng mga Hentil. Now, saan galing si Pedro nung pumunta siya sa Antioquia? Si Pedro ay galing sa Caesarea. Galing siya kay Cornelio. Nakita ni Pedro doon kung paano gumawa ang Espiritu Santo. Nakita ni Pedro doon na yung mga Hentil, makakamit na nila yung biyaya nang hindi kinakailangan ng kautusan. Nakita ni Pedro doon na yung mga Hentil na ito sa pamamagitan lang ng pananampalataya ay makakamit na nila yung biyaya. Nakita rin ni Pedro na bumaba yung kumot, may mga maruruming hayop, ang sabi sa kanya ng Diyos, kainin mo na yan. Nilinis na yan. Ibig sabihin, yung mga Hentil na marurumi, handa nang linisin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at handa nang makamit ng mga Hentil yung biyaya sa pamamagitan din ng pananampalataya. Okay, no? So, dumating si Pedro sa Antioquia, sabi, subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat mali yung ginagawa ni Pedro. Alam na ni Pedro na yung mga Hentil makakamit yung biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Imbis na siya mismo yung magkwento doon sa mga Hentil na yon na nasa Antioquia, ikwento niya yung nangyari sa Caesarea. Aba, iba ginawa ni Pedro. May ginawang hindi maganda itong si Pedro. Kaya sabi dito ni Pablo, harap-harapan siyang sinaway ni Pablo. Itong si Pedro. Tuloy natin. For before that certain came to James, dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, he did it with the Gentiles. Siya'y nakikisalo sa mga Hentil. In other words, si Pedro, nakikisalo siya sa mga Hentil. Nakikimingil siya sa mga Hentil. Tara, kain tayo. Diba, Pedro, itong mga bagay na ito, marumi ito. Hindi, nilinis na ng Diyos yan. Siguro nagagaganon si Pedro doon. Kinakwento na ni Pedro. Alam mo, kayong mga Hentil, makakamit nyo na rin ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi kagaya namin mga Hudyo, kami ay nasa ilalim ng kautusan. Ganun yung siguro sinasabi ni Pedro dito, But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Subalit, nang dumating ng mga iyon, yung mga tauhan ni Santiago, lumayo na siya. Lumayo na si Pedro. Siguro sabi ni Pedro, tama, kayong mga Gentiles, talaga may mga biyaya na talaga. Eto na, dumadating na yung mga tauhan ni Santiago. Nung nakita ni Pedro, excuse lumayo na si Pedro. Iniwan na yung mga Gentiles doon, no? Lumayo na siya at hindi na nakisalo sa amin, sabi ni Pablo. Nakisalo sa mga Hentil dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga Hentil. Sa halip na si Pedro, hindi siya lumayo doon sa mga Hentil, parating na yung mga kasamahan ni Santiago, siya mismo dapat yung aawat. Mga Hentil to. Hindi to dapat tuliin. Sapagkat ang biyaya nila ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang biyaya nila ay hindi sa pamamagitan ng circumcision. Imbis na gumanon si Pedro, umiska po doon sa mga Hentil. Bahala nga kayo dyan. No? Natakot si Pedro. Tila baga naisip niya na, baka nga kailangan pa rin ng circumcision para magkaroon ng kaligtasan tong mga Hentil. Natakot si Pedro. Imbis sa kanya pinakita lahat dun sa Caesarea ng Diyos kung paano naliligtas sa mga Hentil. Pero ngayon ang sinasabi ni Pedro, baka nga kailangan ng circumcision. Bahala na nga kayo dito, mga kasama ni Santiago. Umalis. Si
Pedro. And the other Jews dissembled likewise with him. At gumaya naman sa kanya yung ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Una si Pedro, and then yung mga Hudyo pa nilang kasama doon na nakikipag-salamuha sa mga Hentil. Lumayo sila sa mga Gentiles. Bakit? Kasi yung Gentiles, nasa grace sila. Na dapat pagtibayin nila na nasa grace na kayo mamuhay kayo ng may grace and peace and love. Nang may kapayapaan. Hindi. Si Pedro, nung umalis, yung ibang Hudyo, nakita si Pedro, at nagsunuran. Iniwan nila yung mga Gentiles doon. Kawawa naman yung mga nasa Antioquia. Kaya itong si Pablo, parang sabi ni Pablo, kuha nyo nga ako ng blood pressure, parang na-high blood ako dito kay Pedro, tsaka dito sa mga kasama ni Santiago. Sapagkat iniwan nila sila. No? Inasmuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Sa sin na ito, Peter and Jews go back to a performance-based righteousness where they are in the middle of grace of God. Nandun na sila sa grace. Magkakasama na sila dun sa grace. Pero nangyari, si Pedro, pati yung kasama niya mga Hudyo, parang bumalik sila dun sa performance-based. Dito tayo, parang hindi para sa atin yan. Parang pagdating nila Santiago, ng mga tao ni Santiago, parang natakot sila at, oo nga, parang performance-based talaga yung grace. Hindi talaga para dito. Iniwan nila yung mga Hentil na nasa grace. Balik sila dun sa performance-based na grace. And then sa verse 14, nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hentil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipili ng mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Ang sinasabi ni Pedro dito, kung kaya mong mamuhay ng nasa grace, ikaw na Hudyo, kung kaya mong mamuhay bilang Hudyo, at itong mga Hentil, hindi nila kayang mamuhay na parang mga Hudyo dahil Hentil sila, at ikaw naman kaya mong pakisamahan sila, bakit mo silang pipiliting maging Hudyo? Bakit mo ngayon sila pipiliting maging performance-based? Nasa grace na sila. Bakit hindi mo sila samahan sa pagiging performance-based? Tayo nga na mga Hudyo, siguro sinasabi lang ni Pablo, no? Siguro kung ako tatanungin, no? Siguro sabi ni Pablo, alam mo, Pedro, huwag mo na akong lokohin sa mga ganyang performance-based nyo. Baka hindi mo alam, Pariseo ako. Baka hindi mo alam, ako ang pinakamagaling na Pariseo. Baka hindi mo alam kung kautusan lang ang pag-uusapan, walang masasabi sa akin. Kaya ako, Pedro, wala akong lukuin dyan sa mga drama mo. Kaya sabi dito ng Apostol Pablo, wag mo na silang piliting mamuhay bilang Hudyo, sapagkat sila ay mayroon ng biyaya at manatili na sila dun sa biyaya. All we have to do is to encourage them. At wag mo na silang i-impose na kailangan ng circumcision, kailangan ng Sabbath, and everything. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na dito sa grace na to, may mga manggugulo pa rin. May mga performance-based pa rin ng mga tao na ang tingin nila sa sarili nila ay righteous sila at i-impose nila yon dito sa mga nasa grace. Kaya ko naikwento kanina yung pangyayari dun sa Balot Christian Church. Alam niyo po, mas masarap magbigay ng salita ng Diyos kapag on-hand mong na-experience yung mga performance-based na yun. Kilala mo sila. Alam mo yung mga ginagawa nila at hindi ka nanghuhula. Kilala natin yung mga taong ito. Key takeaways natin, courage to confront even with respected looks. Nakikita dito ni Pablo na kapag respetado na yung itsura ng mga nasa performance base, parang nabubudol na sila. Kasi yung mga itsura, marahil, yung itsura nitong mga kasama ni Santiago, siguro may mga kung ano-anong mga nakasabit sa mga damit nito, nabubudol sila, nadadala sila sa looks. Ito yung lagi nating sinasabi. Yung mga looks na yan ay deceiving yan. Courage to confront even with respected looks.
Number 2, consistent integrity leadership. Nakita natin si Apostol Pablo, consistent siya. Grace ako, kahit sino ka pa, grace kami. Hindi mo kami makukuha sa mga looks, sa mga intelligent nyo, at kung ano-ano pa. Number 3, someone to stand for the gospel of truth. Alam nyo po, kung walang tatayo para sa gospel of truth, wala nang mangyayari dito sa grace na to. Kaya tayo nandito, kaya pinalam sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito para tayo yung tumindig para doon sa katotohanan, which is the gospel of the grace of God. We should unite in Christ. Dividing believers along cultural or ritual lines undermines the unity of Christ. Kapag hindi po sila united, kapag may mga tinatawag po silang mga works, may tinatawag silang mga performance-based, ang krus ng Panginoon Kristo ay nawawalan ng halaga. Kaya tayo po ay dapat united lagi tayo sa Panginoong Kristo. And last but not the least, expose natin yung mga hypocrisy because they are worthless. Because they are worthless. They look righteous. They look sinless. They look holy. At least sa mga members nila. Pagdating sa ating mga rightly dividers, sa ating nasa Faithful Word Ministry, hindi na tayo maluloko. Holiness, righteousness don't come from performance base. It came from our faith through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. And therefore, authenticity matters. Faith must live consistently. Faith must not be compromised by fear. Hindi po pwedeng yung natakot kasi ako, Brother Mel, parang nabuli ako. Ayan, napadalo tuloy ako dito sa ganitong mga charges. No, hindi po ganoon. No? Faith must not taint with opinions. Kasi ang galing ng mga opinions ni Pastor, gumamit ng mga kung ano-ano Kaya nadala ako sa mga sinasabi nitong si Pastor. And last but not the least, faith must be defended even when it's uncomfortable. Lagi nating ipagtatanggol yung pananampalataya natin, yung gospel of the grace, kahit na may mga bagay na hindi tayo komportable. Narinig ko si Ate Dalia, pinagtatanggol niya yung ating faith, yung ating gospel sa mga tao, and that's a nice thing to hear. And hopefully tayo, mananatili tayo sa faith natin, mananatili tayo sa grace na hindi magmumula sa performance base, grace na magmumula sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Tawagin po natin ang magbibigay ng special number. Walang iba kundi ang ating nag-iisang Sister Norma Bautista.
Thank you very much, Tinorms. Punta po tayo sa question and answer, sa exhortation. Medyo, bibilisan ko na lang po, no? Medyo low bat na yata ako. Sana umabot pa, no? Naiwan ko charger ko. Okay. Who in the Bible are Hebrew, Israelites, and Jews? Are they with the same ethnic and race? Are they different to the other? Of course, Hebrew, si Abraham, binasa natin, Genesis 14:13. And therefore, kung si Abraham ay Hebrew, yung lahat ng kanyang mga anak at apo ay magiging Hebrew. So, from Abraham, Isaac, Ismael, si Isaac may dalawang anak, si Esau and Jacob. And then si Reuben, Simeon, Levi, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Judah, Benjamin, and Joseph. So, 12 yan. Puro sila mga Hebrew. Okay. Sabi sa Genesis 39:14, that she called unto the men of her house and spake unto them, saying, see he that brought in an Hebrew. Si Joseph to, no? Yung sinasabi ng asawa ni Potiphar, yung medyo nagkaroon sila ng konting clash ni Joseph. So, now, sino naman yung mga Israelite kung lahat to ay Hebrew? Ang sabi naman sa Genesis 32:20, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. So, therefore, si Jacob, hindi na siya tinawag na Jacob, ang tawag na sa kanya ay Israel. So, since Israel si Jacob, yung lahat ng mga naging anak niyang 12 ay mga tawag ay Israel na rin, o mga children of Israel. Tawag na sa kanila ay, and the children of Israel were fruitful, Exodus 1:7. And the children of Israel were fruitful. And Exodus 3:9, now therefore behold the cry of the children of Israel. And then nasabi sa dito, as years pass, when the children of Israel established the promised land as a nation, yung na-establish na nila yung promised land bilang isang bansa, ay tinawag na silang mga Israelita. Sabi sa Leviticus 23:42, ye shall dwell in booths 7 days, all that are Israelites born shall dwell. And then sabi sa Joshua 13:13, and the priests shall bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over. So, we are talking of millions of Israelites, hindi po sila thousands. Later on, Joseph's part of the 12 tribe was given to his sons, Ephraim and Manasseh. So dito, makikita natin, 12 yan, na wala si Levi at si Joseph, kasi si Levi hindi na sila kukuha ng part nila. Ang ginawa na lang dyan, pinalit yung dalawang anak ni Joseph, si Manasseh at si Ephraim. Okay, na? So, 12. Now, punta na tayo dun sa 1 Samuel 8, Israel request for the king. Sa chapter 10, si Saul yung naging king, and then si Saul ay hindi sumunod sa Diyos sa chapter 15. Sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Inasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, papurusahan ko ang Amalek tulad na ginawa niya sa Israel nang ito'y labas sa Egypto. Lusubin mo ang anak at tipunin lahat. So, ang inuutos dito ng Diyos kay Samuel, tipunin mo lahat, kunin mo lahat, pero ang sinabi dito ang ginawa dito ni Saul, ni Haring Saul, hindi rin pinatay ni na Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang haidlo, at pinatay lang nila yung lahat ng hindi pakikinabangan. So nagalit ang Diyos kay Saul, kay Haring Saul, and therefore, ang naging hari nila ay si David na, yung pamalit na. No? So dito makikita natin yung mga kwento dyan. And then namatay si Saul sa 2 Samuel chapter 1, and then sa 2 Samuel chapter 5, si David yung naging hari ng Judah, at naging hari rin siya ng Israel. And then sa 1 Kings 1, 1 Kings 1, David is old, King Solomon the new king. And then nagbuild si Solomon ng bagong templo, at sa 1 Kings chapter 11, Solomon defied God. Ang dami niya naging asawa, tapos sumamba siya sa Diyos-Diyosan, si Solomon, 700 yung naging asawa ni Solomon. And then si Jeroboam, king of 10 tribes. Si Jeroboam na yung naging hari ng 10 tribo ng Israel. Yan, no?
So ang sabi dito, isa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya, si Jeroboam. Yun yung lumaban kay Solomon, ibig sabihin ay nag-people power sila para tanggalin na si Solomon at si Jeroboam na yung pumalit. And then pagdating sa 1 King chapter 12, si Rehoboam naman yung hari ng 2 tribo. Yun yung Judah. Ano yung 2 tribo na yun? Yun yung tribo ni Judah tsaka ni Benjamin. No? Etong mga to, tinawag tong Judah, etong mga to, tinawag na Israel. So, nahati na sila. Si Jeroboam dito, si Rehoboam dito. Hindi po sila magkapatid. Ha? Later on, papaliwanag natin. Sa Esther 2.5, noon ay may isang Hudyo. Ito na, pinakilala na yung kung sino yung Hudyo. Na nakatira sa Susa, siya ay si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. In other words, itong Judah at Benjamin, ito po yung Judah, ito po yung nahati yung dalawa sa Israel. Ito po yung Israel, ito po yung Judah. At kung titingnan natin dito, ito po yung Judah, ito po yung Benjamin. Yan. Ito po yung Judah, yung nasa north po, yun na po yung Israel. So, nahati na po sila. And then later on, tinawag na siya na Samaria at Judea. No? Next Sunday po, iaano po natin to, no? Palalalimin po natin tong araw na to. So, so Judea, Samaria, nahati na siya sa dalawa. Kaya may tinatawag na Samaritano tsaka mga Hudyo. Papaliwanag po natin yan next Sunday. Ha? In fact, ang Judah, dito pinanganak ang Panginoon sa Kristo. No? Mas magandang pag-aralan natin to next Sunday. Kung ano nangyari, nung nagkahati sila, ano yung mga nangyari nung nagkahati itong Israel tsaka Judah? Next Sunday po ay tatalakayin natin to ng
gawain mula simula hanggang sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay ay sumahan niyo kami. Palain niyo po ang bawat isa na nakapiling namin dito sa bahay-sambahan. Sa mga hindi po namin nakapiling ay lagi niyo po sila iingatan, gagabayan sa mga po sila naroon. At dalangin po namin na sa mga susunod na linggo ay makapiling namin sila dito sa bahay-sambahan na mag-aaral ng iyong mga salita. At ngayon sa Kanya na magpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni sa Kristo ay sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ang sanlibutan na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni sa Kristo ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen.